guys. So eto, nakikita natin mga kapiksi na may mga nagpapastress sa inyo sa iyong relationship, and ito yung ang reason nito is because non-committal yung person mo mga kapiksi. Pag sinabing non-committal, this person parang sarili niya yung iniisip niya, and this person parang gusto niya na free siya. He or she is enjoying their freedom mga kapiksi. Gusto niya malaya siya, gusto niya sarili niya lang yung pinapakinggan niya. This person, sabi ko nga sa inyo, parang this person is refusing to listen to you. Hindi siya nakikinig sa iyo mga kapiksi, and gusto niya na malaya siya. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung love life reading natin para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong December 2023. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi if in case hindi kayo naka-resonate dito. Pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Okay? So alright, so for some of you mga kapiksi, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, no? Sabi dito, we are living two separate lives. Pero kahit naman hindi kayo magkahiwalay nitong person mo, parang meron na rin kayong kanya-kanyang buhay mga kapiksi. So ibig sabihin nito, parang hindi na kayo nagpapakialamanan. May mga ganun relationship mga kapiksi, no? Kahit nasa loob ng isang tahanan, let's say for example mag-asawa, pero meron ng hindi magkasama sa kwarto, magkaiba na ng kwarto na tutulog, o kaya naman pwedeng magkasama sa kwarto pero hindi na nag-uusap, hindi na masyado nag-uusap, wala nang masyadong connection, wala nang pakialaman sa isa't isa. So kumbaga living in the same rooftop pero kanya-kanya na yung buhay mga kapiksi. This connection bores me to death. I need something more exciting. So pwedeng dala na rin ng sobrang tagal na ng relationship nyo mga kapiksi, or baka meron na kayong mga unresolved issues ba? Sometimes kasi pagka ganun, kapag masyado ng unresolved, marami ng unresolved issues, and yung kumbaga parang one of you, the other person is refusing, parang nagre-refuse na siya na maayos yung relationship. Kahit na let's say for example, ikaw gusto mo pang ayusin yung relationship pero the other person refuses. So kahit anong gawin mo, walang magagawa mga kapiksi. Okay? Kasi yung relationship 50-50 yan. 50% sa'yo, 50% dun sa other person. So kahit na ibigay mo yung 100% ng 50% mo, kung yung other person hindi na siya nagbibigay ng kanyang other 50%, hindi na siya relationship, no? Hindi na siya relationship. Wala na mga kapiksi. Okay? And in your case, maaring ganun na yung nangyayari sa inyong relationship. There is a big hole in my heart that I cannot feel on my own. Pero para sa kanya, malaki yung kulang nun para sa kanya. I'm sensing na itong person mo mga kapiksi, parang medyo ma-ego siya. Pwede kasing ma-ego, ma-pride, ganyan. Pwedeng may mga nangyari sa relationship mo, pwedeng kasalanan niya, pero hard to admit, no? Sometimes ganun, no? May mga taong ganun, hindi nila maamin na kasalanan nila, and even if it's their fault, hindi nila baguhin, ayaw nilang baguhin yung sarili nila. For some reason, may mga ganun talagang tao mga kapiksi na masyadong ma-ego, parang nakarating na sa galaxy, sa langit yung sobrang pride nila, sobrang pagka-ma-ego nila, na parang hindi nila kayang lumuhod, or they cannot accept the fact na sila yung may mali, no? Dahil sa sobrang shame, sa sobrang guilty, ganyan. And ang nangyayari is kabaligtaran pa, sila pa yung nagagalit-galitan, sila pa yung ma-pride, mataas ang ego. So ganun yung nararamdaman natin sa inyo, no? Kahit na dumistansya itong person mo, this person feels empty deep inside mga kapiksi. Pero imbis na i-resolve niya or tumulong siya sa'yo para i-resolve yung issue niya, no? Mas i-feed pa niya yung ego niya kesa sa magmakaawa, or kesa sa alam mo yun, maki-join sa'yo para maayos yung relationship nyo. So you may be dealing with that kind of person, Aries. So comment down below guys if feeling nyo na resonate kayo dyan.
And sa mga nakaka-resonate guys, meron tayong pampasuko subliminal. Yung pampasuko subliminal na yun guys, para yun sa mga person na matataas ang ego, masyadong ma-pride, masyadong ma-ego, masyadong mataas yung ihe, kumbaga. May mga success stories na yun mga kapiksi, no? Basahin nyo na lang yung mga success stories na yun. If ever na feeling nyo ganong type yung person nyo, pwede nyo pakinggan yun mga kapiksi para makakita kayo ng pagbabago dun sa person nyo. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, dito Aries, titingnan natin yung ganap sa love life mo ngayong December. Shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no? Dahil Christmas season ngayon, meron tayong Christmas season sale. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal guys until December 31 mga kapiksi. So mag-avail na kayo habang meron pa tayong sale and habang meron kayong 13th month mga kapiksi. Meron din tayo guys email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, love and relationship, money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aries, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread mga kapiksi, and ito yung ating love energy guys. So, ito nakikita natin mga kapiksi na may mga nagpapastress sa inyo sa iyong relationship, and ito yung ang reason nito is because non-committal yung person mo mga kapiksi. Pag sinabing non-committal, this person parang sarili niya yung iniisip niya, and this person parang gusto niya na free siya. He or she is enjoying their freedom mga kapiksi. Gusto niya malaya siya, gusto niya sarili niya lang yung pinapakinggan niya. This person, sabi ko nga sa inyo, parang this person is refusing to listen to you. Hindi siya nakikinig sa iyo mga kapiksi, and gusto niya na malaya siya. Gusto niya malaya siya na gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. And kung nagte-text ka dito sa person na to, parang dinededma ka niya or hindi niya masyadong nire-reply yung mga text mo. For some of you, pwedeng binlock nga kayo nitong person na to eh. Lalo na guys, kapag inaaway niyo tong person na to, let's say for example, kapag inaaway niyo siya mga kapiksi, lalo siyang lumalayo sa'yo. Kapag binubungangaan mo siya, dinadakdakan mo siya, this person ayaw nito ng drama. Ayaw nito ng drama mga kapiksi. Gusto niya parang buhay binata, buhay dalaga, ganyan. Yung yun yung peg niya guys. Kaya nga siya non-committal kasi hindi siya masyadong committed sa'yo. Kahit na sabihin natin kasal na kayo or nagsasama na kayo sa isang bahay, ganyan, ayaw nitong magpatali. Ayaw niya ng ganong klaseng obligasyon pagdating sa relationship. Gusto niya malaya pa rin siyang gawin yung mga bagay na gusto niya on his or her own mga kapiksi. Pero nakikita ko or nararamdaman ko na parang may feelings pa rin naman sa'yo itong person na to, pero hindi ganon kalalim, no? Kumbaga parang ina-acknowledge niya na partner ka niya, may feeling siya sa'yo, pero not enough para maging head over heels siya sa'yo. Hindi ganon mga kapiksi. Okay? And pero yung iba naman sa inyo, parang ang nakikita ko dito sa inyo is parang hindi kayo sumusuko. Parang hindi kayo sumusuko dito sa person na to. Actually, yung iba sa inyo, hindi nyo sila sinusukuan, pero parang hindi nyo na rin sila masyado. Kaya nga ito lumabas yung labas ko ulit. Eto, we are living two separate lives, no? Kasi parang kanya-kanya na kayo. Parang na-accept nyo na rin na gano'n yung person nyo. So, imbis na magmokmok kayo dahil gano'n yung person nyo, parang nag-enjoy na lang din kayo sa
sarili nyo mga kapiksi. Ang fino-focus ng atensyon nyo right now is yung kaperahan nyo, baka may negosyo kayo, baka meron kayong trabaho. So, doon nyo na lang binubuhos, lalo na kung meron kayong mga anak, mag-asawa kayo, or partners living in together as a couple, ganyan. Tapos may mga anak kayo, parang nagsasama kayo for the sake of mga anak, ganyan, pero ini-enjoy nyo yung sarili nyo din. So, hinahayaan nyo lang din sila na mag-enjoy, knowing and understanding na kapag kasi parang feeling ko yung iba sa nyo, alam nyo na yung, nakuha nyo na yung timpla ng person nyo. And hindi na rin kayo affected dun sa mga ginagawa niya, no? So, parang, bahala ka, magbuhay binata ka, magbuhay dalaga ka, ako, gagawin ko na rin lang yung gusto ko. Parang ganun. And yung iba sa nyo, parang feeling ko naman, meron kayong some kind of agreement na ganun, mga kapiksi. And okay lang din yun sa inyo, guys, okay? Pero yung iba sa nyo, parang feeling ko, hindi pa sumusuko, na umaasa na sana magbago pa yung person nyo, mga kapiksi. And definitely, guys, pwede naman silang magbago, basta magbago yung perception nyo about them. Kasi, sa perception nyo yan, magsisimula. Hindi sila magbabago unless baguhin nyo yung tingin nyo sa kanila. Okay? What you think about them is always being reflected back in your reality. Kung anong tingin nyo sa kanila, yun yung i-reflect nila sa inyo pabalik. Okay? So, kung gusto mo na maging mabait yung person mo, dapat you have an assumption na mabait siya para maging mabait siya sa'yo. Alright? So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa love message na yan, guys. So, okay lang yun. Basta meron kayong agreement, no? Well, kanya-kanya naman yan. Meron talagang ibang tao na para lang wag ma-stress. O, sige, bahala ka. Basta ako gagawin ko rin yung gusto ko. Meron namang ibang tao na hindi po mapayag ng ganun. Depende sa inyo, guys, sa pag-uusap nyo. And depende sa preference nyo, mga kapiksi. So, tingnan natin kung ano yung love message para sa inyo, guys, ngayong December. Make the effort. Feeling ko naman, guys, yung iba sa inyo nag-effort na. So, kung feeling nyo nakukulangan pa kayo sa effortan nyo, baka kasi kulang lang din sa lambing yung person nyo. Yung iba sa inyo kasi feeling ko hindi kayo sweet. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo. Yung iba sa inyo, parang feeling ko hindi kayo sweet. Medyo, kung maera yung person nyo, parang sinasabayan nyo lang din yung pagiging maera nila, mga kapiksi. Hindi rin kayo bababa sa level nyo, no? So, and okay lang yun, guys. Pero, if kailangan nyo mag-effort, baka kailangan nyo lang ng konting lambing, no? Dun sa person nyo. Baka kailangan lang ng konting kilite. So, effortan nyo, mga kapiksi. Pero there's nothing wrong, no? As long as binigay mo na yung gusto mo, kung ayaw nila, hindi mo na yun kasalanan. There's nothing wrong with you. Okay? So, wag nyo masyadong sisihin yung sarili nyo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, Aries. Meron tayong mga subliminals, guys, no? Relationship subliminals, pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Pampabait. Kung gusto nyo bumait yung mga jowa nyo. Lahat yan, guys, libre sa YouTube. Ito pala yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.